Isa akong ina na nagsalita laban sa paglilitis kay Lindsay Clancy at sa fenomena ng mga kababaihan na sumusuporta rito ng maramihan. Hindi talaga ako makapaniwala na totoo ito nang mapanood ko. Pakinggan mo ito. Ang bago kong proseso ng papili kung gusto kong makipag-date sa isang lalaki, ang tanong na lagi kong itinatanong sa unang date ay, sa tingin mo ba dapat makulong si Lindsay Clancy sa ginawa niya? At kung oo ang sagot ng lalaking yon, tatayo ako at lalabas agad-agad. Hindi ko kayang gugulin ang natitirang buhay ko kasama ang isang taong naniniwalang may kasalanan ang babaeng yon at nararapat siyang makulong. Tingnan mo, ako mismo ay hindi kumbinsido na dapat makulong ang babaeng ito. Siguro kailangan niyang manatili sa isang ospital para sa may sakit sa pag-iisip habang buhay. Hindi ko ito gustong gawing simple lang. Karamihan sa mga babaeng ito ay hindi naman nagsasabing ayos lang pumatay ng mga bata. Hindi kami tanga. Pero ulitin ko, ang pagtutulad sa hirap ng pagiging ina sa kabaliwan at siraulong antas ng aktwal na pagpatay sa sarili mong mga anak ay hindi dapat gawing normal ng lipunan. Iyon na yon, tuldok. At ito ang problema sa fenomeno na ito. Na-normalize na talaga ang hirap ng postpartum hanggang sa itulad ito sa pagpatay. At mali iyon. At sa tingin ko, palaging mali iyon. At may problema ako doon. Dalawang tao at tinatanong sila kung anong tingin nila tungkol kay Lindsay Clancy. Ibig kong Tahimik na sabihin, ito nagdurusa. iyon. Hindi, hindi Hindi mo totoo kailangan yun. gawin yon. Huwag, dahil hindi ka naman babae. Hindi Kaya nga ako. sinasabi ko na ikaw bilang isang ay sinasabi na namimiss ang bawat babae. Kasi tayong lahat ay Hindi, tahimik pero na ako yun- pero ako nagtitiis yun- na pero ako dapat nating Hindi, lahat. pero Lahat sinasabi ko tayo na, ay ginagawa nagpapakita ito ko ng walang masamang suporta. mensahe. Hindi, Hindi naman. Hindi naman. Hindi putang ina mo. Huwag kaming sabihan kung ano ang Sige, ginagawa hindi at ko hindi gagawin. ginagawa nito. Parang baliw siya magsalita at sinasabi ng lalaki na masamang dating ito sa mga babae. At sang-ayon ako sa kanya dahil bilang isang babae na nanganak, bilang isang babae na dumaan sa postpartum, at bilang isang babae na may sarili ring mga pinagdaanan, at wag na wag mo sasabihin na hindi ko naiintindihan. Naiintindihan ko. May sarili rin akong pinagdaanan. Masama talagang tingnan na kailangan pa nating gamitin ang isang babaeng pumatay sa tatlo niyang anak bilang halimbawa kung gaano dapat ipagtanggol ang mga babae. Talagang baluktot lang talaga. Hindi, talagang nakakabaliw kasi ganito yun. Kayang gawin ng mga babae ang lahat. Kaya nating magtrabaho. Kaya nating magtrabaho ng full time. Kaya nating alagaan ang mga anak natin. Kaya nating ayusin ang bawat schedule. Pero parang palagi pa rin tayong kulang. Isa kang stay-at-home mom. Bakit hindi mo subukang hanapin ang fulfillment mo sa pamamagitan ng pagkuha ng degree sa kolehiyo, paggawa nito, paggawa niyan? sige, ayos lang ako, ayos lang ako. Okay lang sa akin kung mo. yan ang gusto mong ipaglaban, pero gamitin ang kasong ito para gawin yon, sa tingin ko hindi matalino. Ako'y. Tama siya. Sa tingin Siguradong ko, sigurado ako sa hindi sinasabi ko dapat na parang. ipaglaban na ang isang babae na pumatay sa tatlo niyang anak ay halimbawa ng kung ano ang kailangan ng mga babae at ito, ang healthcare na kailangan nila. Hindi. Ang sinasabi ko ay oo, Hindi ko ginagawa sinasabing natin. mali ito. Kaya ang ibig kong Siguro sabihin, sabihin mo rin, Karamihan ulitin sa atin mo. ay sang-ayon na dapat may mga pagbabago at reforma at pagkilos para suportahan ang mga kababaihan at tunay na bigyang halaga sila sa pagdadala nila ng mga anak sa mundong ito dahil iyon ang pinakakamanghamanghang bagay sa buong mundo. At wala akong kahit anong issue tungkol doon. Pero ang pagpili ng isang babae na pumapatay ng sarili niyang mga anak bilang halimbawa para doon, mali talaga yon.